Muling binigyang diin ang pamahalaan ang kahalagahan ng isinusulong na PUV Modernization Program. Kaugnay naman sa ikakasang malawakang tigil pasada bukas, tiniyak ng mga kinaukulang ahensya na may nakalatag silang hakbang para sa mga maaapektuhang pasahero. Ang sentro ng balitang yan mula kay Alan Francisco Live. Hindi misinformed si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa PUV Modernization Program sa bansa. Yan na Yomi ang sinabi sa Malacanang press briefing kanina lang ni Jesus Ferdinand Ortega, ang chairperson ng Office of Transportation Cooperatives ng Department of Transportation o DOTR. Kung maalala kasi na Yomi, sinabi ng ilang grupong may kinalaman sa transport na hindi umano aware si Pangulong Marcos sa kalagayan ng PUV modernization. Kaya sa Malacanang press briefing kanina, sinabi ni Chairperson Ortega na updated si Pangulong Marcos sa sitwasyon. Sa kanila aniyang naging pagpupulong noon ng Pangulo ay bakas dito ang kumpiyansa sa programang modernization sa mga pampublikong sasakyan. Kumpiyansa aniya ang Pangulo sa desisyong hindi na mag-extend ng consolidation para sa mga PUVs. Kasabay nito ang direktiba sa kanila ng Pangulo na tulungan pa ang mga kooperatibang nakatutok sa PUV modernization. Muling binigyang diin ng pamahalaan na Yomi na higit na makikinabang ang lahat sa mga PUV modernization, kabilang na ang mga pasahero at maging ang mga driver. Handa rin ang gobyerno sa napipintong protesta ng ilang transport groups bukas bilang pagtutol sa modernization program. Sabi ni MMDA Chairperson Romando Artes, 2 transport groups lang ito at sakaling may disruption o maabalang pasahero, handa silang tumugon. Samantala, kung maalala, December 31 ang deadline ng consolidation ng mga PUVs. Last year yan at hanggang sa January 31 ngayong taon naman ang ibinibigay ng gobyerno para mamasada ang mga jeep na hindi pa nagpapakonsolidate. Sabi ng DOTR, nasa 42,000 units ang nabigyan ng prangkisa habang noong 2023 ay nasa 22,000 lang ang nakapagparehistro at sa bilang na ito ay higit 21,000 units ang nag-consolidate. Kumbaga, kaunti lang ang mga jeep na inaasang hindi nakarehistro o hindi consolidated. At para sa mga jeep na babiyahe pa rin kahit hindi sila registered o consolidated, asahan na ang random checking na gagawin partikular ng LTO. Naomi. Alan, patungkol dito sa tigil pasada, nabanggit ba kung madadaan pa ito sa pag-uusap para hindi ito matuloy? Naomi, yan nga yung natanong ng media kanina kay MMDA Chairman Artes kung nakapagpulong na bago mangyari yung inaasang protesta bukas. Wala pang pagpupulong na nangyayari, Naomi. Yan ang sinabi ni Artes. However, ay binigyang diin niya na handa sila sa mga ganitong sitwasyon. Ang sabi niya kanina ay nakailang beses nang nagkaroon ng parehong senaryo, kaya pinaghahandaan na nila ito, kumbaga nasanay na sila. At ang sabi rin naman niya kanina ay ilan lamang yung transport groups na ito, 2 lamang, kaya kakayanin nila, kumpiyansa sa yan sa mangyayari bukas. Naomi. Maraming salamat, Alan Francisco.